Magandang umaga po sa inyong lahat. So ngayong umaga, ang topic ko po is all about small YouTuber tips. So ito ay tips sa mga kapwa ko, small YouTuber na talagang hanggang ngayon is talagang hindi pa talaga monetize kagaya ko. So aaminin ko na ako ay isang small YouTuber at talagang konti pa lang po talaga ang subscriber. So, sa mga nag-subscribe sa akin, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. So, ang sa akin lang ay i-share ko based po sa aking personal experience. So, as small YouTuber ay talagang mahirap kasi siyempre maghanap ka ng content at hindi mo pa alam talaga kung saan talaga yung click sa mga videos na i-upload mo. Kaya importante kung ano yung niche mo, yun yung una mong piliin. So kung halimbawa, mahilig ka sa pagluluto, cooking yung talagang i-videos mo. Pero kung mahilig ka sa mga travel, mga vlogs na saan saang lugar, i-upload mo yung mga magagandang view o kung saan ka man na pwede mong i-upload yung mga videos na nasa yung cellphone. So importante na dapat is wag ka lang talagang huminto, tuloy-tuloy lang. Kasi ika nga, be a marathon runner. So, imagine yourself like a marathon runner. So, tuloy-tuloy lang. Kahit wala talagang views. Minsan may mga views nga pero talagang konti lang, ilang lang, hindi lang aabot ng 100. So, ganun talaga. A small content creator talaga napakahirap kasi hindi naman tayo celebrity na talagang booming talaga agad yung views. So kagaya ko talagang konti lang yung views. Minsan maiisip mo na talagang wala ng pag-asa. Pero tandaan mo na habang ikaw ay tuloy-tuloy lang, wala pong imposible talaga sa Diyos kung talagang ipagkaloob ng Diyos na ikaw ay maging monetize balang araw ay talagang ma-monetize ka. Kaya wag ka lang mainip, lalong lalo na kagaya ko, talagang dapat postpone gratification muna. Huwag mong isipin muna yung kita. I-enjoy mo lang yung journey mo as a small YouTuber kasi once na ikaw kasi pinipressure mo yung sarili mo, nakikita, kikita, ay talagang mai-stress ka. Ang isipin mo na lang na yung YouTube na videos na ina-upload mo ay katuwaan lang. Huwag mong sobrang focus na talagang kikita, kikita kasi dito kasi hindi naman instant yung pagiging big content creator. Lahat ng mga content creator ay nagsisimula din sa wala. Yung iba, hindi rin nila alam na talaga sila ay mag-shine sa mga content nila na mga ina-upload na videos. Kaya importante lang is dapat is wag mawala ng pag-asa at the same time tanggapin natin na maraming rejection. At saka expect ka na kahit marami kang mga friends, mga relatives, masakit man isipin, pero tanggapin mo na hindi talaga lahat ng mga kamag-anak mo, kakilala mo, o katrabaho mo ay gusto yung mga videos mo. Kaya sa mga ganun, huwag mo lang talagang silang sisihin kung ayaw talaga nila kasi hindi natin mapipilit kung talagang hindi naman nila hilig yung mga videos na ina-upload mo. Kasi tayo mga tao ay iba-iba tayo ng mga gusto. May mahilig sa basketball, mayroong mahilig sa mga movies, mayroong mga mahilig sa mga travel vlog o mga foods or tutorial kung saan man doon. Kaya hindi natin ma-please yung mga kakilala natin na i-subscribe tayo at panoorin tayo. Kaya ang sa akin lang sa mga small YouTuber, hayaan lang natin na yung YouTube na po ang gagawa ng paraan para ma-share at ma-promote yung videos natin worldwide na hindi na kailangan ng magmamakaawa pa tayo sa mga kilala natin para sa i-subscribe tayo. Kasi based po sa aking personal experience ay talagang hindi natin kakilala talaga kadalasan o halos lahat talaga
maraming mga content creator na lahat ng mga nag-subscribe sa kanila ng mga subscriber ng milyon na views, hindi naman nila kakilala lahat yon. Kaya importante lang, tumuloy ka lang kasi ganun talaga ang buhay. Wala pong instant na pagising mo, kinabukasan ay monetize ka na. Kaya madami ka talagang pagdaan ng sakripisyo, mga challenges along the way. Kasi minsan magta-travel ka, mamasahe ka. It's part of your journey talaga na maranasan mo yung hirap, pagod. Minsan wala ka ng budget, pero minsan pupunta ka sa lugar para lang makapag-content. So okay lang yan, ganun talaga. Huwag mo lang i-stress yung sarili mo na o i-pressured na kikita agad. So isipin mo lang dito na dapat is yung pag-vlog mo is ini-enjoy mo lang yung sarili mo, pakita mo kung ano yung mga videos na magandang lugar. Importante sa iyo is makapag-entertain ka sa mga tao. Kaya kung ikaw, a small content creator, kagaya ko, is huwag tayong mawala ng pag-asa. Continue lang creating momentum, importante talaga kasi kahit anong natin talaga pa-trend sa social media, sa mga Facebook friend, talagang hindi talaga lahat ng please mo or gusto yung ating videos. Kaya wag lang tayong masaktan, wag lang sumama yung loob natin. Tanggapin natin ang katotohanan na strangers is the best talaga pagdating sa mga support sa mga ganitong videos. Minsan hindi mo napansin na may mga videos sa mga ina-upload mo na merong magko-comment na hindi mo naman kakilala. Kaya talagang wag mawala ng pag-asa kahit hindi pa tayo monetize, konti lang yung views, okay lang yan, tuloy-tuloy lang kasi hindi naman natin talaga malalaman yung mga purpose natin sa buhay kung hindi natin susubukan. Try and try lang, wala namang mawawala. Kung tayo pa ay walang-wala ngayon, wala namang mawawala. Kasi ika nga, quitters people never wins. So tuloy lang yung commitment mo sa pagbibidyo's, either part-time o full-time. Nasa sayo po yan kasi hindi naman po ito nagmatter sa full-time o part-time. Kasi talagang ang monetize sa'yo yung masa o yung mga taong viewers sa buong mundo na makapanood sa video mo. Kung malike nila yung videos mo, talagang mag-subscribe sila. Pero minsan or kadalasan marami ng views yung videos mo pero yung subscriber mo talagang maliit lang. So ito po ay based po sa aking personal experience, pero okay lang yan. Huwag kang masaktan kung ikaw ay matagal ng content creator o 1 taon o 2 taon halos pero wala pa rin nangyayari, hindi ka pa kumita. Okay lang yan, tumuloy ka lang kasi pag ikaw ay titigil, ano naman gagawin mo? Siyempre mag-i-stop ka sa pag-vlog. So tumuloy ka lang kasi habang may buhay, mayroon pa namang pag-asa. Try and try. Hindi na natin alam kung magkiklik ang isang videos kung hindi mo talaga i-try kung saan yung booming sa mga videos na i-upload mo. Kaya importante maging positibo ka lang sa pagbablog mo na huwag kang mawala ng pag-asa. So yun lang po, maraming salamat po.